So before we start the show, I want to dedicate this to my grandfather, the great Armando Q. Leyva. Tatay, this show is for you. I hope I always make you proud. I love you. Hello everyone, you're here at the Army Yulson's Happy Loner Travel Adventures. In-invite ako ng Dharma Colleges to be a keynote speaker sa kanilang leadership training. So panoorin nyo kung paano ako nag-speak sa harap ng mga top leaders na students dito sa province of La Union. I'm Army Yulson. I'm a professional vlogger. So later I will tell you what a vlogger does and what a vlogger means. So first of all, I would like to point out keywords na magagamit natin later to easily understand my presentation. So as I've told you, I'm a vlogger. So what is a vlog? A blog is an informational site published on the World Wide Web. It is a website that contains an online personal journal with reflections provided by the writer. So dito sa blog, pwede kaming mag-write ng article, mag-post ng videos, gumawa ng mga kanta. So anything na information and new information o kahit nire-repeat na namin yung information, as long as we post it in the internet, it's called a blog. So sabihin natin a blog is like a book or magazine pero located sa internet. Hindi mo siya mahawakan, hindi mo siya madadala, kundi makikita mo siya sa internet. A book or magazine in the internet. And us, vloggers, we are the new or modern age journalists na tinatawag nila. We are the social media. Siyempre, naririnig yung mga social media, di ba? Through us, kumakalat ang information sa internet na nakakarating sa mga users, which is you. And up until now, I always try to learn and know everything. Education does not end after school. Life is always a continuous process of learning. So kahit na even after school, never stop learning. May mga doctors dyan, 70, 60 na nagbabasa pa rin, nag-a-update sila. Why? Because there's always new information out there na dapat nating i-update ang sarili natin. So, ang theme ng leadership training natin is Think Before You Click, Filipino Youth as Stewards of Responsible Social Networking. So, I want to discuss to you the advantages of pros of social networking and the internet. So, alam na natin to, uulitin ko lang, emphasize ko lang. So, as humans, we are social creatures. So, we crave for attention. Alam naman natin yon. It is a need for us to interact with other humans. So it's positive to gain more friends. So sa internet and social networking sites, kaya tayo sumasali dyan to gain more friends outside of our area. So sa inyo, nagkakaroon kayo ng friends from Baguio, Manila, ganyan-ganyan. So instant popularity. So kung gusto mong biglang sumikat, ngayon, ang ginagamit na nila na medium is YouTube, Facebook, yan, instant popularity. So positive naman yan. Wala namang masama kung gusto mong sumikat or ano. And with the fast-paced lifestyle today, ang bilis na natakbo ng buhay ngayon, we must be well-equipped kahit na may mga middle age, kahit na yung mga lolo ko nga, magaling nga sa iPhone and mga Apple eh. So, dahil niya pa ako. So, alam niya yung mga latest sa mga iPhone products. So, we must be well-equipped with computer knowledge in order to adapt to modern society. Dahil bago na nga at mabilis na ang takbo ng mundo ngayon, kailangan natin maging well-equipped sa internet saka sa computers. Para in our future, sa mga jobs natin, magiging efficient tayo, mabilis ang trabaho natin. So, kailangan natin yon. And it is easy for research, lalo ngayon pa yung mga estudyante and mga college, fast information. Hindi na kailangan tumingin sa books na ang tagal-tagal, andyan na kaagad sa internet lahat ng madaling yung i-research.
Pero not all na information na nakasulat sa internet are reliable information. So make sure na titingnan nyo muna kung reliable yung source nyo. Kasi maraming false information na rin sa internet. So, nare-recommend ko pa rin ang books. Accessible rin siya to emergency like typhoon, floods, disasters. Like for example, yung mga disasters ngayon na nangyari, GMA and ABS-CBN, di ba ginagamit na nila yung mga fan page, mga Twitter? Kasi pag bumabagyo or flood, walang kuryente, wala kang signal, di ba? So, wala ring landline. So, lahat tayo nagpo-post na sa internet pag hihingi tayo ng tulong, which is pinapakita naman sa TV ngayon. And yung mga needs, for example, magdodonate tayo ng mga clothes, food, ipopost na ng mga GMA or ABS-CBN sa internet kung saan tayo magbibigay. So, napaka-helpful nun, advantage yun. And of course, for me, as a small-time businessman, good for marketing your business and promoting your business rin sa internet. Yun ang ginagawa na ngayon ng mga businessman. And of course, ang pinaka-purpose talaga ng social networking sites which started sa Friendster is to connect with your old friends and acquaintances. So, graduate na kayo ng 30, 40 years sa high school, dito nyo na mahanap yung new updates or dito nyo na mahanap yung mga friends nyo na hindi nyo na nakita 30 years ago. So, yan talaga yung pinaka-purpose ng social networking sites. Disadvantages or cons of social networking and the internet. So, I want to emphasize this. Although siguro alam na yun ng mga iba, gusto pa rin i-emphasize para iwasan na natin at maging aware tayo na makakapahamak sa ating itong mga disadvantages. Kung merong advantages, meron rin disadvantages. So of course, you gain more friends, you gain more enemies. Tinatawag natin itong bashers or haters. Siguro hindi lang, marami na naka-experience dito ng mga bashers, haters, di ba? Meron sa internet. So you gain more enemies. And it could destroy an ordinary person's reputation in an instant, katulad na lang ni Amalayer. Kasi biruin nyo lahat naman tayo siguro nakaka-experience tayong napapaaway or nakipagsagutan. Nagkataon lang na siya yung na-video through iPhone at na-upload sa YouTube at pinagtripan ng mga tao na ordinaryong tao lang na nag-aaral sa La Consolacion College, hindi na siya pumapasok dahil sa kahihiyan, dahil sa nangyari. So, it could destroy an ordinary person, kahit na celebrity, but ordinary person's life in an instant. Kung ganun ka ka-instant na magiging popular sa social networking sites, ganun ka rin instant na masisira. Kahit na minsan wala ka namang ginawang masama na nagkataon lang na napaaway ka lang, na video ka. A place for gossips and false rumors. Sometimes nagpupunta na tayo sa internet hindi para mag-research or to gain new information. Minsan pumupunta tayo, naglalagin tayo sa Facebook or Twitter para makichismis na lang. So, nakakasira talaga ng mga tao rin. And of course, video scandals, yung kay Hayden Ko and Rian Ramos. Addiction. Bakit? Yung kay Rian Ramos na Mo Twister, hindi ka napanood yun? Ayun. So, number 5 na disadvantage of social networking in the internet is addiction. Inefficiency in daily life. So, addiction, lahat tayo, minsan, nagagamit na natin yung time natin sa internet instead to gain information, nag-games na tayo, yun nga, gossips, false rumors. Buong araw na tayo nag-Facebook, wala naman tayong natututunan ng bago. Ang natututunan lang natin is yung bagong chismis. So, instead na maging productive ka sa buhay mo, nagiging inefficient ka pa. Imbis na marami kang matututunan, marami kang magigain, hiniheld ka pa backwards. So, instead na mag-aral, hindi na makapag-aral. So, inefficient ka. Hindi ka na productive sa araw-araw na pamumuhay mo. And, maraming pamilya dyan, mag-asawa, nagkakahiwalay, pamilya nasisira dahil lang sa Facebook or Twitter. Invasion of privacy. So, hindi ko na kailangan explain yan. Dahil nga tayo rin naman ang nagpapublic ng profile natin. So, tayo rin ang nagpumapayag na invade ang privacy natin ng mga ibang tao. Criminals use this. So, kung nalilesen rin ang crime rate ng mga criminals, na dumadami rin, ito rin ang ginagamit ng mga criminals
sa mga Facebook, Twitter. Later mapapanood nyo, may papakita kong small video clip, short video clip para ipakita sa inyo yung ginagawa ng mga criminals, mga molesters, human trafficking, identity theft. They're using the internet as one medium para magawa tong mga kasalanan na to, like identity theft. Ako, may credit card ako. Lahat ng information ko sa credit card ko, yun rin ang pinapost ko sa Facebook. Kunwari yun rin ang pinapost ko sa Facebook. So, yun ang gagamitin ng identity theft para nakawan ako ng pera or gamitin yung card ko. So, yun.